Welcome to CDCM Reunited today's activity. Please view from the beginning up to the end. Thank you, enjoy, and God bless. Isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Muli pong bumabati ang CDCM Reunited ng isang magandang umaga. Atin na namang sasapitin ang ating Bible sharing na isa sa bago. Bagamat bumabalik sa ere ang CDCM Reunited, isa itong morning devotion sa bago naming gawain. Itinakda ng Panginoon na bagong gawain. At sana kayo ay nakikinig or kung kayo man ay napadaan dito sa messenger group or kung nasaan man at napadaan sa inyo itong YouTube post nila or YouTube post namin, please do like and subscribe. At kung may masasabi kayo or may comment kayo, may pre-request kayo, pakilagay lang sa comment box. At sa oras na ito, bilang pag-uumpisa ng ating gawain, atin nang tawagin si Brother Reynaldo Buenaventura na siyang mag-warm up sa atin through an opening song to be followed by an opening prayer. Gising sa umaga, naalala ka, nasasabik ang puso ko na makapiling ka. Umaawit, sumasamba, sumasayaw sa'yo, naghihintay ng pangungusap mo. Pagising sa umaga, naalala ka, nasasabik ang puso ko na makapiling ka. Umaawit, sumasamba, sumasayaw sa'yo, naghihintay ng pangungusap mo. Ayaw kong magkulang sa kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang sa kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Ayaw kong magkulang sa kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang sa kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Ayaw kong magkulang sa kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang sa kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo.
lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Let us pray. Our gracious Heavenly Father, maraming salamat sa umagang ito na iyo pong ipinagkaloob sa amin na kami po ay natipon-tipon muli upang sambahin, purihin at dakilain ang ngalan mo. Ngayong umagang ito, Panginoon, kami po ay humihiling ng iyong paggabay sa aming morning devotion sa umagang ito na puno ng bagong pag-asa at bagong umaga. Panginoon, kami ay tulungan mo na harapin ang mga bagong pagsubok sa araw na to. At ganun din ang siyang magbabahagi ng iyong salita sa umagang ito. Ikaw po ang siyang magbigay sa kanya ng higit na kalakasan, Panginoon, upang mapagtagumpayan niya na ma-deliver ang iyong salita sa umagang ito. Ganon din po sa amin na makikinig sa online. Sana, Panginoon, ay gabayan niyo rin po lahat, lalo na po sa mga makakapakinig ng aming devotion or lalo na po sa mga makikinig ng morning devotion na ito, Panginoon. Nawa ang kanila pong maririnig na salita na nanggaling sa iyo, Panginoon, ay may apply sa pang-araw-araw na pamumuhay. At i-help mo po ang YouTube channel ng CDCM Reunited, Panginoon. Nawa ay ang channel na ito ay magbigay ng mas higit pang mga salita mo, Panginoon. At i-bless mo rin po lahat ng namumuno ng sa grupong ito. Lahat po ng nasa CDCM Reunited, i-bless mo po, Panginoon. At ganoon din po sa mga nandoon sa kanilang mga bahay-bahay all over the world. Sana, Panginoon, ay i-bless mo rin po, lalo na sa umagang ito at sa pang-araw-araw na pamumuhay namin. Ito po ang aming idinadalangin sa pangalan ng anak mong si Jesus. Amen and amen. Yan, maraming salamat, Brother Ray. Sana ay lahat na antig or sana naramdaman yung kanta ni Brother Ray at sumama, or sana naramdaman ninyo ang presensya ng Panginoon as He sang the song and as He prayed with us for this morning's activity. Ngayon na naman, dito na tayo sa ating devotion proper na ibibigay sa atin, Brother Joseph. Maraming salamat, Sister Gemma. Muli, magandang umaga sa bawat isa. At maraming salamat uli sa ating Panginoong Diyos na buhay, pagkat muli tayong binangon ngayong umagang ito upang tayo ay muling magbahaginan at makinig ng kanyang mga salita. Maraming salamat sa Diyos pagkat binigyan na naman tayo ng bagong umaga, bagong pag-asa na tayo ay magkaisa, na magpuri sa Kanya. Tulad nga ng yung ating opening song kanina, paggising sa umaga, naaalala ka. Na dapat, heto ang dapat nating sabihin sa ating Panginoong Diyos na buhay, na tuwing umaga ay dapat palagi nating naalala siya at palagi nating inilalagay
ang kanyang mga salita sa ating puso. Ngayon po ay yan po ang ating pag-uusapan sa umagang ito. Patungkol po sa salita ng Diyos na siyang nagbibigay liwanag sa buhay ng bawat isa. Pero bago po ang lahat, tayo muna ay magkaisa sa ating panalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po pagkat muli mo kaming bigyan ng bagong umaga, bagong pag-asa, Panginoon. Ngayon po ay nandirito na naman kami upang makinig ng iyong salita at ang aming pag-uusapan ngayong sa umagang ito ay iyo pong i-bless, Lord God, ang aming mga puso at isipan at maging handa sa pagtanggap ng mga salita mong ito at maging magamit namin upang magpalakas sa ang aming pananampalataya sa iyo, Panginoon. At magamit rin namin ang mga salita mong ito upang amin ding mai-share sa ibang mga tao, Panginoon. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli, ang ating pag-uusapan sa umagang ito, mga kapatid, ay siguro inyo nang narinig sa mga ibang mga preachers, speakers na inyong nakasalamuha. Pero muli ang Diyos gustong ipaalala sa atin na ang salita ng Diyos ay kahit paulit-ulit nating maririnig, ay ito ay isang paulit-ulit din na paalala sa atin upang hindi tayo makalimot na minsan ay ang salita ng Diyos ay dapat nating alalahanin. So, dito sa Psalms 119 verse 105, Psalms 119 verse 105, ang sabi dito, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ano yung sinasabi dito na word? Thy word. Ang iyong salita. Kaninong salita? Ang salita ng Diyos. Ang Diyos na buhay. Ang Diyos na nagbibigay ng kaliwanagan sa bawat isa. Ang salita na nagbibigay ng buhay sa bawat isa. Nagbibigay buhay hindi sa pisikal kundi sa espiritual na pamumuhay ng bawat isa. Sapagkat kung walang salita ng Diyos na siyang konektado sa ating buhay, how can we know God? How can we know the goodness of the Lord? How can we know that there is someone who saved us from our sin? Kung walang salita ng Diyos, sino ang sinasamba natin? Kilala ba natin ang ating sinasamba? Kaya itong salita ng Diyos na ito ay siyang nagbibigay buhay sa ating espiritual na pamumuhay. Ang salita ng Diyos na ito, ang salita na ito ay siyang nagkukonekta sa atin sa ating Panginoon. At hindi lang basta nagkukonekta, pero ang liwanag sa kanyang salita, Thy word is a lamp unto my feet, lamp and a light unto my path. Light. Okay? Ang salita ng Diyos ang nagbibigay liwanag sa ating tinatahak na daan. Tinatahak na paglalakbay. Na kung wala ang salita ng Diyos na siyang nag-guide sa atin at araw-araw na nagpapaalala sa atin sa kanyang kabutihan, nawawala na tayo sa daan. Siguro, kung walang salita ng Diyos na ating mga naririnig, puro kasamaan ang nasa utak ng bawat isa.
Puro good deeds ang ginagawa ng bawat isa. Good deeds upang mas maraming makakilala sa iyo. Good deeds upang mas maraming magsabing napakabuti mo. Kung walang salita ng Diyos, kahambugan ang nasa puso ng bawat isa. At ang kahambugan na ito ay isang klase ng kadiliman sa buhay ng bawat nilalang. Ang kahambugan ay nagtutungo sa kapahamakan. Walang nagpapakumbaba, lahat nagmamataas, lahat nagpapataasan. Kasi walang salita ng Diyos na nagsasabing magpakumbaba. Be having a love your enemies. Walang salita ng Diyos na nagsasabi na magpaka-humility ka. Walang salita ng Diyos na nagsasabi na do unto others what others do not want, na gawin mo sa iba, na huwag mong gawin sa iba kung ayaw mong gawin sa iyo. Ganon. Kung walang salita ng Diyos, walang mga principle of life na nagtuturo sa atin kung paano tayo mag-survive sa mga lahat ng mga problemang dumarating sa atin. Walang salita ni Kristo na nagsabi na, "Come to me, all who are weary and heavy laden, and I will give you rest." Walang ganung salita na nagpapalakas sa atin. Kasi walang ang salita ng Diyos, walang natutunan ang bawat isa na salita ng Diyos. Lahat ay kanya-kanya sa pagsulba ng ating mga problema, sa masama man o sa mabuti. Kasi hindi natin alam kung anong masama at mabuti. Kasi walang salita ng Diyos na nagtuturo. But because there is a God that is there who give His word to us, ang kanyang mga tagubilin sa atin, ay heto tayo. Karamihan sa atin, at naniniwala ako na karamihan sa atin, ay tinutupad ang salita ng Diyos at isinasapamuhay ang salita ng Diyos. Yan lang naman ang nais ng Diyos na ipabatid ngayong umagang ito. Na ang kanyang salita ay siyang ilaw sa ating daan. Na siyang ilaw, na siyang magdidirect sa atin upang hindi tayo mawala sa tahakin ng buhay. Mas lalo tayong mga tumanggap kay Kristo. Mas lalo tayong mga nanampalataya sa Diyos. Paano na kung walang salita ng Diyos? Mas lalo siguro na nagkakahiwa-hiwalay ang bawat isa. Mas lalong nagkakahilaan at nagmamataasan ng paniniwala ang bawat isa. Walang nagpapakumbaba. Walang centralized na pananampalataya. Kasi ang alam ng isa ay yun ang tama. Ang alam ng isa ay yun ang tama. At kung ikaw ang tama, siyempre, ang alam mo rin ay mali ang iyong kaharap. Pero dahil may salita ng Diyos na nagkakaisa nating binabasa, nagkakaisa nating naririnig, yun ay nagiging ilaw sa atin na nagpapakita na tayo ay kapwa nanampalataya at dapat lang tayo na magkaroon ng pagkaisa. Pagkaisa na ipahayag ang salita, ang kabutihan ng Diyos. Magkaisa na ipahayag na si Kristo ang nag-iisa na tagapagligtas sa bawat isa sa ating mga tao. Na walang iba
kundi siya lamang. Kaya talagang totoo itong salita ng Diyos na ito na sinabi na, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Tulad ng isang manlalakbay na biglang maabutan ng dilim sa daan, kailangan meron siyang baon na sulo or gasera para mailawan niya ang kanyang daan. Pagkat kung wala, hindi niya na alam kung saan siya pupunta. Hindi niya na alam kung saan siya tutungo. Kailangan niyang hintayin ang umaga. Kailangan niyang huminto upang hintayin ang umaga upang makapaglakbay muli. Pero kung talagang nagmamadali siya, kailangan niyang magdala ng kanyang panilaw sa gabi upang kanya pa ring matahak ang kanyang dinaraanan kahit madilim ang paligid. Kasi meron siyang ilaw na gumagabay sa kanya. Ganon din tayo mga kapatid. We need this word of God so that we cannot be stagnant at magpatuloy tayo na lumago sa pananampalataya sa Panginoon. Kasi kung kulang-kulang ang salita ng Diyos, magiging stagnant ang ating paniniwala, ang ating pananampalataya. Kung ano lang ang itinuro sa atin, ay yun na lang ang ating pinapaniwalaan. Kaya I encouraging everyone to read your Bible. Read your Bible. Basahin po natin ang salita ng Diyos. Huwag nyo lang ginagawang display ang Bible sa mga bahay nyo. Kaming mga masahista. May minsan kung kararating lang namin sa bahay ng isang pasyente namin, kung home service, mahilig kaming mas lalo sa mga blinds. Mahilig magkapakapa sa kanilang mga sa paligid niya. Ganun ako Nakikurious ako sa bahay na napuntahan ko. Kapapin ko, ano ba nandito sa side ko? Nakapa ko mesa. May minsan nakapa ko yung mesa. Kapa ko Bible. Oh, nung tignan ko libro to Nung kapakapain ko, ang dumi. Pero nung ko yung kanya, yung texture niya, talang Bible texture. Tinanong ko, Bible po ba ito? Sabi ko sa habang naliligo yung hinom servicean ko. Opo, kay Papa. O bakit ang dumi? Hindi niya po binubuksan. Parang dinidisplay lang dyan. Yun lang, sabi ko sa isip ko. Kaya, mga kapatid, yun ang isang paalala na huwag po nating gawing display ang Bible. We need to open it and read that Bible. Read that Word of God. Yun nga sabi ko, para hindi tayo maging stagnant Christian. Na kung ano yung tinuro sa atin, ayun na yun. Kung ganito ang tinuro, na si Kristo ay tao lang, wala na. Stagnant na. Yun na yung pananampalataya mo. Yun na yun. Wala ka nang alam. Ang tinuro sa'yo, si Jesus ay hindi naging tao. Diyos lang siya. Isa siyang anghel. Di ba? Yun lang ang alam mo. Na si Kristo ay Diyos lang. O hindi naging tao. Kasi hindi naman binibuksan ang Biblia. Ang sabi sa'yo, ang Israel, hindi totoo yung history lang yan, yung pinatumba ng Israel yung sa pamagitan lang ng trumpet at pag-iikot dun sa pader, pinatumba lang na gano'n. Hindi totoo yun, sasabihin sa'yo. Mananiwala ka, kasi hindi mo naman binubuksan yung Bible mo. Hindi mo talaga binabasa kung ano yung nilalaman ng Bible mo. Nandun lang, display. Useless. We need to open the Word of God, which is the Bible.
because this is our bylaws. This is our bylaws as a Christian. Dito't natin kinukuha yung prinsipyo ng ating pananampalataya. Kaya wag nating hayaan na maging stagnant Christian tayo. Open this Word of God as a lamp and as a light into our path para tayo ay makapagpatuloy na mag-grow. Na hindi tayo maging stagnant Christian. Mga kapatid, dito lang naman ang simpleng gusto ng ipaalala ng Diyos sa umagang ito. Ganito lang ka-short. Gusto lang ng Lord na ipaalala sa ating lahat na huwag tayo maging stagnant. Let's open that light. Let's open that Word of God to be a light of us. Kasi yan ang ninanais ng Panginoon para sa ating lahat. Siya ang nakakaalam ng lahat. Kaya alam niya ang dapat na para sa atin. So then, yan lang naman ang nais ng Diyos ngayong umagang ito. Na maalala natin na ang kanyang Word of God is a light unto our path and a lamp into our feet. Kaya dapat huwag tayong magtigil na magbasa at makinig ng salita ng Diyos. Mas lalo yung magbasa para hindi tayo mawala. Ito ang pinakailaw natin upang masundan pa rin natin ang tamang daan na gusto ng Diyos na ating tahakin. Maraming salamat at God bless sa bawat isa at nawa ang salita ng Diyos ay ating maintindihan at ating masapuso. So, didiretso na po tayo sa pananalangin sa ating mga prayer requests sa umagang ito. At muli, pinapaalala ko po sa mga viewers and subscribers ng CDCM Reunited the Enlightened Ones na kung kayo ay merong prayer request, ay maari lang na i-comment dyan sa ating comment box at ipadala po sa amin. At amin niyang babasahin upang ating maipagtulungan yan na ipanalangin. Hindi lang po during sa ganitong gawain, but sa amin ding mga personal devotion ay matulungan namin kayo na ipag-pray ang mga yan, ang mga prayer request yun na yan. Or pwede rin, kung hindi nyo maharap dyan sa comment box, pwede kayo mag-text sa 0985-867-8322. 0985-867-8322. Diyan pwede kayo mag-text. Text nyo ang inyong prayer request, ating niyang babasahin at ating pagtulong-tulungan ni panalangin. Sa umaga pong ito, since wala tayong natanggap na mga prayer request, muli nating ipapanalangin ang ating mga prayer concerns. Siyempre, pagpatuloy nating Thanksgiving si Sister Mary Rose na salamat sa Diyos pagkat naging normal ang kanyang laboratory na walang na talagang sakit niya. So, maraming salamat sa Diyos. Pero panalangin pa rin natin na ang Diyos ang mag-bless sa mga gamot na kanyang tinitake para mas lalong gumaling ang kanyang mga nararamdaman sa kanyang katawan. Ganon din, siyempre, si Sister Hazel, panalangin rin natin ang kanyang kagalingan at let's thanks God kasi nagiging improve naman na yung kanyang health. Ayan. Ganon din, pag-pray pa rin natin si Sister Nadine na ngayon ay nagkakaproblema dahil sa kanyang gustong trabaho ay hindi siya pinayagan. So, let's pray for her na sana ay hindi madismaya kundi mas lalong mas lalo siyang ma-encourage at mas lalo siyang lumapit sa Diyos at hindi siya bumitiw sa ating Panginoon. Panalangin rin natin ang kanyang pamilya na nawa ay maintindihan siya
sa kanyang gustong gawin sa kanyang buhay. So then, siyempre panalangin natin ang CDCM United, ang mga officers and members, ang mga missionaries, ang mga churches, iba't ibang mga churches, ang mga tao na nasa lansangan, na naghahanap ng kanilang titirhan, na nawa ang Panginoon ang siyang gumabay sa kanila at tumulong, at siyempre sa pamilya ng bawat isa, viewers man, subscribers man, at mga members man ng CDCM United, ay nawa ang Diyos ang mag-bless sa family ng bawat isa. So then, ipanalangin natin ang lahat ng ito. Magkaisa po tayo na manalangin. Panginoong Diyos na buhay na makapangyarihan sa lahat, muli kaming nagpapakumbaba at nananalangin sa iyo. Nagpapasalamat sa iyong salita naming napainggan. Inihiling po namin na magbunga sa aming mga puso't isipan ang mga salita mong ito. Ngayon po, Panginoon, ay kami po ay nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa lahat ng aming mga pagkakamali. Linisin mo po ang aming mga puso at hayaan mo na ilapit namin ang mga panalangin namin na ito. At iyo po nawa pakinggan, Panginoon, at aming hinihintay ang inyong mga kasagutan. Maraming salamat, O Diyos, sa kasagutan mo sa prayers namin para kay Sister Mary Rose, pagkat naging clear lahat ang kanyang laboratory. Hinihiling po namin na i-bless mo pa rin ang kanyang health, ang kanyang mga tinitake na gamot, ay i-bless mo yan upang mas lalong maging kalakasan at mas lalong nang gumaling ang kanyang manaramdaman. Ganon din na pinapanalangin din namin si Sister Hazel. Napapasalamat din kami sa kanya pagkat nararamdaman namin na nag-i-improve na ang kanyang health. After yung na-hospital siya ng napakatagal, Panginoon, ay nandito siya at naramdaman namin yung kanyang kasiglahan. Pinapanalangin namin siya na ikaw ang mag-bless sa kanyang buhay, ikaw ang mag-tulong sa kanya, Panginoon. At tuluyan mo na nawa na pagalingin ang kanyang tumor at tanggalin mo po yan sa kanyang brain at maging maayos na si Sister Hazel. Lord, ganon din pinapanalangin din namin si Sister Nadine na ngayon ay nakaramdam ng pagkadismaya pagkat hindi siya pinayagan sa kanyang pagpunta sa kanyang trabaho, Panginoon. Hinihiling po namin na iparamdam mo ang iyong pagyakap sa kanya at hayaan mo na maramdaman niya yung presensya mo at nawa marinig niya ang mga salita mong ito at ito ang magpalakas sa kanya, sa kanyang damdamin, sa kanyang puso, na magpatuloy siya, na hindi nawawala ng pag-asa, kundi siya ay magpatuloy na manampalataya at magtiwala sa iyong kapangyarihan, Panginoon. Pinapanalangin din namin na matuto siya na isuko ang lahat ng mga decision niya sa iyo, Panginoon. Ang mga kapatid niya, mga magulang niya na hindi pumayag sa kanya, Panginoon, sa kanyang pagtrabaho sa malayo, hiniling po namin na kung ano talaga ang kalooban mo kay Sister Nadine, ay ikaw nawa ang magparamdam sa kanila, Panginoon. Sa kalooban mo na yan, Panginoon. Ikaw ang gumalaw at tumulong upang siya rin ay payagan nila, Panginoon. Pero ikaw nawa, ang iyong kalooban sa buhay ni Sister Nadine ang siyang masunod, Panginoon. Ganon din, Panginoon, pinapanahan namin si Sister Nika sa depression na kanyang naramdaman sa school. Lord, we are praying for her na ikaw po ang siyang tumulong sa nila at palakasin mo ang kanyang damdamin upang hindi siya patuluyang ma-depress sa mga naranasan niya sa kanyang buhay. Pinapanalangin namin siya na ikaw ang siyang tumulong sa kanya upang mas lalong mapalakas at maging matured ang kanyang pananampalataya sa iyo, Panginoon. Pinapanalangin din namin si Sister Joyce Espiritu, Panginoon, na siya ay may naramdaman na sakit sa kanyang puso. Diniling po namin na i-bless mo ang kanyang puso na yan, Panginoon. Pagalingin mo po at palakasin mo ang kanyang katawan upang magkaroon siya na ng trabaho
para sa kanyang ikakabuhay sa araw-araw. Hayaan mo rin na ang iyong presensya ay kanyang maramdaman at tanggapin ka sa kanyang puso upang siya ay maging malakas at magpatuloy na magtiwala at manampalataya sa iyo, Panginoon. I-bless mo Sister Joyce Espiritu at ikaw ang tumulong sa kanya. Si Brother Elmer na siya ay yung kanyang trabaho ay medyo may kabigatan, hiniling po namin na ikaw ang siyang mag-bless sa buhay ni Brother Elmer at ikaw ang tumulong sa kanya. Protection mo po ang kanyang health, ang kanyang family, na maging palaging healthier ang kanyang katawan sa kanyang pagpatupad sa kanyang trabaho, Panginoon. Bigyan mo siya ng knowledge upang mas madali na may pasatupad niya ang kanyang trabaho, Panginoon. Ganon din, Panginoon, we are praying all the churches that who are doing the ministry of yours, Lord God. Magkakaiba mang denomination ito, magkakaiba mang sekta ito, Panginoon. We are praying all these churches, Lord God, that magkaroon kami sana ng pagkakaisa. Hindi yung nagbabangayan, Panginoon, hindi yung nagbabanggaan ng pananampalataya, kundi pagkakaisa nawa ang iparamdam mo sa amin upang kami ay magtulungan na maabot pa ang mga ibang tao na hindi pa nanampalataya sa iyo, Panginoon. We are praying, Lord God, that help us, Lord God, that we have a unity in this ministry, Lord God, in preaching your word to other people and to get them into your hand. Hallelujah. Ganon din ang family ng bawat isa, viewers man, subscriber man, mga members man sa CDCM. We are praying all our families. We are asking your help. May business family man yan, may health problem man yan. We are praying all of this, Lord God. Bless us. Pagilingin mo ang may mga karamdaman, palawin mo ang business ng mga may business, i-bless mo ang buhay ng bawat isa, Panginoon. We are praying also CDCM United, Lord God. Ito ay kababalik lamang, Lord God, at marami pang inaayos na struggle din, Lord God. We are praying na ikaw ang tumulong sa amin upang aming malagpasan ang lahat ng struggle na ito at aming makayanan ang lahat. At nawa ay gabayan mo po kami upang patuloy naming ikapit sa iyo ang ministry na ito, na ikaw ang siyang mangalaga sa ministry na ito. Pinagkakatiwala namin ang CDCM United, the members and the officers, Lord God. Bless mo po ang bawat isa sa amin upang mas lalo kaming maging malago sa espiritual na pumuhay at lalo naming maipakita at may satupad ang aming mission and vision for this group, Lord God. Ganon din, Lord God, we are praying all the people who are there sa mga lansangan, Panginoon, naghahanap ng kanilang pamumuhay, naghahanap ng kanilang bahay, Panginoon, natutulog sila sa lansangan kasi wala silang bahay. Lord, bless them. Give that blessing to them, Lord God, at hayaan mo na makilala ka nila, Lord God, at makahanap sila, i-bless mo sila ng kanilang matirahan. I-bless mo sila sa financial, Lord God. Lord, bless them. Iparamdam mo na nandyan ka para sa kanila, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat sa lahat, Panginoon, at alam namin ng mga panalangin to naming pinalangin na hiniling sa iyo ay inyo nang sinagot, Panginoon. Lord, we are declaring and receiving your answer to this prayer. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Ito po ang aming panalangin. Amen. Maraming salamat, mga kapatid, at nawa lahat tayo ay nagkaisa na nanalangin at ipagpatuloy nating ipag-pray ang mga concern prayers na ito. Sa ating mga personal devotions, sa ating mga personal prayers, sana isama niyo pa rin ang mga concern prayers na ito.
At muli ko kayong inaanyayahan na kung kayo ay may prayer request, mag-comment lang dyan sa ating comment box sa ating YouTube channel, CDCM United Enlightened Ones. Pwede rin kayo mag-message sa ating Facebook page, CDCM United. Mag-message kayo lang dyan at ating niyang mababasa. Or pwede kayong mag-text sa number na 0985-867-8322. Minsan pa, 0985-867-8322. Yan po kayo pwedeng mag-text para sa inyong request. Ayan, maraming salamat mga kapatid, at nawa ang Diyos ang siyang magbigay pagpapala sa bawat isa sa atin. Salamat, Brother Joseph, for that word of God shared to us this morning. Alam ko, karamihan sa atin ay natuto or may napulot na aral sa pangaral na yun. Alam kong merong biglang napunta sa isipan. Ako minsan kasi ganun sa aking pakikinig ng mga ganitong preachings or ng kahit nga ordinary program lang, may bigla akong maisip, may bigla akong maaalala at mapupunta ako sa pakikiusap sa Panginoon. Bigla akong maalala ko, tama ang aking narinig, tama siya sa aking nabasa, ganun. Narinig, nabasa, since Word of God ito. So, narinig natin sa mga speakings, sa mga preachings, at nababasa natin sa ating Bible for sure. So, sana ang mga salitang yon ay magsilbing aral sa atin at mamutawi sa ating mga gawain sa buhay. Siyempre, hindi lang yan narinig at hindi lang yan papalipasin or papalampasin, kundi dapat yan ay narinig at isa sa katuparan or i-apply natin sa ating mga buhay kung saan man, kung sa trabaho man or sa family, maging sa ating personal, sa ating pagkitungo sa ating mga kapwa. Ayun naman, dako na tayo sa ating closing song na ibibigay sa atin ni Sister Yvonne Marcos, followed by the closing prayer ng ating speaker mismo, Brother Joseph Agdad. Ikaw lamang, Panginoon, kaagapan, saan man naroon, suliranin man ay dumating, ikaw lamang, Diyos, ang sasambahin. Parilaan ko sa iyo lamang, mananatili kailan pa man. Sa pahingahan, sa iyo nakuntan, sa pangyarihan, ikaw ang pinagmulan. Suliranin man ay dumating, lamang, Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa iyo lamang, mananatili kailan pa man. Suliranin man ay dumating, ikaw lamang, Diyos, ang sasambahin.
Tayo ay manalangin. Maraming salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan sa aming mga buhay. Maraming salamat sa iyong mga salita na aming napainggan kanina, Panginoon. Maraming salamat pagkat ang aming mga panalangin ay naniniwala kami na inyo nang sasagutin, Panginoon. And we are receiving that prayers, Lord God. Maraming salamat sa oras na ito, sa buong activity na ito, na ikaw ang siyang gumitna sa amin, sa aming mga participants, mula sa presider hanggang sa closing song, Lord God. Lord, thank you very much for our talents, Lord God, that you have given to us, for using for your glory, Lord. Thank you, Lord. Ikaw ang siyang maidakila, ikaw ang siyang taas, Panginoon. At sa aming pagtatapos na ito, aming hinihiling na ikaw ang gumabay sa aming mga buhay. Aming hinihiling na ang lahat ng aming mga gagawin sa maghapong ito ay kami ay iyong gabayan, kami ay iyong tulungan. Maraming salamat, O Diyos. Ikaw ang siyang maidakila, ikaw ang siyang maitaas, Panginoon, sa aming mga buhay. Bigyan mo po kami ng mas sapat na kalakasan sa mga trabaho namin na pang-pisikal, Panginoon, upang aming tumagawa ng mabuti, Panginoon. Maraming salamat. I-bless mo pong araw na ito at ipinagkakatiwala namin ang lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. At dyan nagtatapos ang ating morning devotion for today. At aking inaanyayahan na muli tayo ay magsama-sama sa ating pag-aaral at sa ating pagbubulay-bulay ng mga salita ng ating Panginoon through this YouTube channel and other more. O kung saang platform ninyo maririnig o naririnig ang mga gawain ito. Ito naman ay dinisay ng Panginoon na ginagawa ang CDCM United as one of the ways. Thank you for viewing. Please subscribe and see you again next activity. God bless.